Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakilan niya. Ako't numbay ay pinaparang, dilim ay hinahawi upang magliwanag. Pag-aalinlangan, sinisidla ng katapatan. Halina kayo mga minamahal, ang lahat ng kapakinabangan ay tuwirang nais ng Ama sa mga anak niya ay ibigay. Kaya naman ang lahat ng marapat sa kanya inuukol sa lahat, lamang hindi lahat ng tumanggap ng kabutihang kanyang alay natututo magpasalamat. Sa palagay mo ba, kulang ang pamumuhay mo? Kulang ang ikabubuhay mo? Kung sa buhay na pamumuhay, kung ang kulang lang sa iyo'y kayamanan, subalit ang Diyos mo na may nasa iyong piling at damang-dama mo ang kanyang pagmamahal, hindi ka na dapat malumbay. Sapagkat batid mong siya ang kalahat-lahatan at siya ang may handog ng iyong buhay. Kaya't kung ano mong gagawin na siya ay kilalanin, mababatid mo kung sino nga siyang sa iyo ay bumuhay. Kaya't sino ang nanahan sa kanyang espiritu na tuwirang maghapong lumuha, nag-alala, nag-isip, natakot? Sinong nasa kanyang espiritu ang nawalan ng pag-asa? Yan ang patotoo, mga minamahal. Kapag ang nagahari sa iyo espiritu niya, di mo siya magagawang linlangin at di ka magagawang magsalita ng di tama. Di mo magagawang makapagsalita ng di tama. Kaya nga ang lahat ng maisisigaw mo'y pawang katotohanan. Ang may babahagi mo'y pawang katotohanan. Ang masasabi mo'y pawang sa iyong buhay ay nadama mo. Kaya naman, habang pinatototohanan mo siya, habang pinakikilala mo siya, lalo mo siyang nadarama, lalo mo siyang nakikilala, subalit sa kabila ng iyong pagkilala at kabila ng iyong pagtanggap sa Kanya, may mga pinagdaraanan ka. At ang pinagdaraanan mong ito, siyang pinakikibakahan mo kung papaano di man lulumo ka sa pagtitiwala, sa paniniwala, sa kawalan ng pag-asang sasaklolohan kanya. Kundi bagkos sa kabila ng pinagdaraanan mo, ang puso't damdamin mong tinataglay na nakaugnay sa puso mo ay titibok ng pag-ibig ang daramhin mo, hindi ang galit, hinanakit at pagdaramdam. Kaya naman, pati isip mo'y aandar patungong buong bahagi ng katawan mo upang tutulan niya kung papaano ka huwag manghina at kundi bagkos ang lakas ang sa iyo. Sapagkat ito ang kanyang kaloob. Ikaw na anak niyang humihina ay mapalakas niya. Ikaw na anak niyang nawawala ng pag-asa ay bigyan ng pag-asa. Ikaw na anak niyang naliligaw akayin sa matwid na landas niya. Ikaw na anak niyang walang pandama sa kanya, ipadama niya kung paano mahal kanya. Kaya kung tuwirang hahanapin lamang ng mga anak niya ang katotohanan sa kanyang kabutihan, walang taong maghihinagpis ng totoo sa kanyang buhay. Kaya may kulang man, hindi niya nadarama. Hindi niya na nakikitang lubos ito at pinaghihirapan ng isip niya, kundi sa bawat pagkukulang niya, umaasa siyang may Diyos Ama. Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuran, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Nasubukan na ng marami ang nakatikim ng yaman. Ngunit may nagsabi na ba sa lahat ng mayaman na sapat na ang nasa kanila?
Marami ang nakalasap na ng iba't ibang uri ng sarap ng pagkain. Ngunit nasabi ba ng mga nakalasap na ito na ayaw niya ng tikman? Marami na ang nakapagsuot ng mariringal na kasuutan, ngunit nasabi ba nilang nakontento na sila? Marami na ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng sasakyan, ngunit nagsawa ba silang bumili pa kung may pambili? Yan ang katotohanan. Subalit, kapag ang puso mo'y binusog na ng Ama ng kakontentuhan sa kanyang mga aral at mga pagmamahal, nasisiyahan na ito. At aapuhapin mo na ito sa puso mo at miyat-miyay, hindi mo na gustong mawalay pa siya. Kaya nga naman, ang taong nakikipagtotoo sa kanya, araw-gabi man, wala siyang iniisip na bukas baka wala na ako. Kundi bawat araw niya, nang dahil masaya siya, umaasa siya, may buhay pa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino ang mga awit na maganda ang tinig? Na kapag siya'y umaawit, ganang siya ang may kaloob, ganang siyang nag-aral, pati ang tono, pati ang kanyang lyrics. Ilan nga baga ang magpapatotoong sila ang gumawa? Natanggal. Sila ang gumawa, sila pa ang aawit. Ang mga awit ba, lahat sila'y composer? Subalit ang Ama, ang kanyang espiritu, siya ang lilikha ng salita niya, siya ang lilikha ng kanyang tono, siya ang lilikha ng himig niya, siya ang lilikha ng tinig niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't malaking pagkakaiba ang espiritu ng Ama sa tao. Ang tao pag-aaralan pa ang mga sasabihin niya. Ang espiritu bibigkas siya, walang pag-aaralan siya. Sapagkat sa kanya na lahat. Kaya't ang tao nasa kanyang espiritu at ginagamit lamang ito, hindi nababagabag sa sasabihin niya. Hindi natatakot sa gagawin niya at walang alalahanin kung paano humarap siya. Sapagkat hindi siya ang humaharap, kundi gamit lamang siya. Kaya naman, pag tindig niya, alam niya na ang gagawin niya. Pag bigkas ng bibig niya, alam niya na sasabihin niya. Sapagkat ang nagtuturo at nagbibigay sa kanya, ang nag-aatas sa kanya. Mga mahal, inatasan ka na ba? Ngunit nag-alala ka sa makatwid. Kapag nag-aalala ka, hindi ka kampante. Hindi ka totoo. Hindi ka sigurado na atas sa iyo'y ang Ama mo nga ito. Subalit kapag ang pag-aatas sa iyo'y sigurado ka, at ang ginagawa mo, ibatid mo kung sino ang pinaglilingkuran mo, walang pakemi-kemi ka. Sapagkat ang alam mo, ang Diyos mo magtuturo sa iyo. Kaya naman, sino man ang humatol, humusga sa ginagawa at sinasabi mo, walang balik ka. Ni hindi mo inaalala. At walang natitigating na isip at damdamin ka. Ni hindi ka nababagabag sa magdamag, kundi tulog ka. Sapagkat di ka binabagabag ng konsensya mo, baka mali ang sinabi mo. Dahil batid mo, saan man makarating ito, Ama mong maninindigan sa iyo. Kaya't napakalaki ng pagkakaiba ng pananalitang tao pinagmulan. Maliban na nga lamang kung nagbilang tao ka habang ginagamit ka. Subalit, kung tunay at nasa katapatan ka, ang paggamit ng Espiritu sa iyo ay buong buo, hindi panandalian lang. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Teka po muna, gawa natin ang paraan.
Sandali lang po. Di po kasi maririnig sa internet ito pag wala. Kayo maririnig po kahit wala ako eh. Kahit wala po ito, maririnig nyo lahat, di po ba? Pero sila hindi nila maririnig kung wala akong mic. No? Kawawa naman sila, napupuyat, naghihintay. Wala silang maririnig. Nagre-reklamo na nga sila, putol-putol daw ang pinapanood nila. Di po ba napakabait ng ama? Dati, sa unay, susunod-sunod si Cecilia, ay tiyan, ganyan ang mic. Ngayon po pati si Cecilia nakalaya. Di po ba? Kaya may paglaya ang lahat. Kung babalikan lamang ang istorya ng pagsisimula ng gawain ito, ay napakarami ng binago. Kaya sa makatwid, kung nagtitiwalang totoo kayo sa Ama at nakilala niyong lubos ang Ama, itong gawain lamang ito'y marami na po kayong makikitang patotoo. Ang Diyos ay buhay. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi naman uusad ito kung wala siya. Dahil lang namumuno sa inyo, wala namang kayamanan. Paano gagawa ng ganyan at ganon? Paano bibili ng ganon at ganito? Kaya umaasa sa Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya dahil ang pag-asa ay ang Ama, pinakikita naman niya yung pag-asa niya ay ibibigay sa iyo. Yun ang hawak niya. Ang puspos ng pag-asa. At ikaw, hihingi ka lang sa Kanya. Hihiram ka lang habang nabubuhay ka. At ibibigay naman niya ito sa iyong walang pagdaramot. Dahil ikay anak niyang sa Kanya'y di nakalimot. Buhay ba ang Ama? Kaya kung ikaw ay anak niyang tapat sa Kanya'y di lilimot, ang Kanyang habag at away sa iyong ganap. Kaya't anuman ang para sa iyong di mo kaya, sa Kanyang magagaway walang di siya makakaya. Kaya naman ang imposible para sa iyo, nakikita mong nagaganap dahil siya ang gumaganap sa iyo sa posibleng ginawa niya na hiwagaan ka pa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan. Ang sabi nga, kapag guro ka, may lesson plan. Pumasok ka na sa gabi, gagawa ka pa. Pag nasa espiritu ka, hinawakan mo ngayon ng Biblia, ibitawan mo na yan, matulog ka. At sa Kanya'y dumulog ka, humingi ka. Pagharap mo, may bibigay na sa'yo. Kaya, walang utak na napapagal, nahihirapang parang makinang puspos na ng pagod, kaya kumakalma na ang mga ugat. Tumutugot na. Ayaw nang magsiandar sa sobrang pagal. Kaya kung minsan naglulus na baga. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, alin ba ang bahagi ng katawan niyong hindi konektado sa utak niyo? Meron ba? Sapagkat ito ang pinakasentro. Kaya nga't may tinatawag na sentro. Meron ding eskwelang sentro escolar. Tama ba? Pero hindi yun ang pinakasentro ng eskwelahan. Pangalan lang yaon. Ngunit sa inyong pagdarian ka. Ngunit sa inyong bumbunan, ito ang inyong pinakasentro. At kung sa sentro ng utak ninyo, masama ang naririto, kaliwat kanan pumapasok yan. Kaya't kung di mapipigilan ng isa, nagkasama sila, yun ang gumagawang masamang tao. Mga mahal, pag-aralan nyo ang sarili ng tao.
at pag-aralan niyo ang sarili niyo. Gagawa ka ba ng kalapastanganan kung nasa mabuti kang ugali? Gagawa ka ba ng kabulastugan kung mabuti ang pag-iisip mo? At hindi lahat ng sumama ay ganang nandoon siya sa kasamaan, kundi kung minsan alipin siya. Alipin ng gamot, alipin ng alak, alipin ng sugal, alipin ng babae, alipin ng lalaki. Iba't iba ang kaparaanan ng pagiging masama. Iba-iba ang dahilan ng naging masama. Subalit, kung lahat sa Ama nagtitiwala, sa Ama kumikilala at sa Ama tumatanggap, walang taong masama. Sapagkat ang Ama ang siyang pinagmula ng tao at ang pinagmulan ay mabuti. Kaya't kung ang naging anak ay sa kanya kumuha, mabuti siyang lahi niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag na tinuran sa unang tipan nang pabahain niya't wasakin ang daigdig. Nakita niya ang kasamaan. Nasabi niya, bakit ko ba hinirang pa ang tao? Subalit, nang dahil siya'y mahabagin, maawain at mapagmahal, napatotohanan din nang makita niyang laganap ang tubig at ilan lang ang natira sa kanyang mga anak. Nasabi niya, hindi ko na muli pang wawasakin ang daigdig. Subalit, ako'y mananala. Mga mahal, walang taong bumaba na namatay at nagsabi, galing ako sa langit, totoong may kaharian. Nagmula ako sa impyerno, totoong may impyerno. Ang nagpapatotoo sa inyo ay ang Espiritu ng Ama. At ang mga binahagi sa inyo ay pawang katotohanan mula sa Kanya. Kaya't ang sino mang nakikipagtotoo sa Kanya, natututunan siya. Mga mahal, wala namang taong masama. Sumasama lamang ang tao kapag siya'y nagpapaalipin. Kaya't kung ang tao'y hindi magpapaalipin, walang masama. Magpaalipin ka sa mabuti, ika'y bubuti. Ngunit kapag ika'y nagpaalipin sa hindi tama, ika'y sasama. Buhay ba ang Ama? At siyaan ang pawang katotohanan. Kaya nga't hindi ganang maunawaan ng lahat ang isang taong ginagamit sa kabutihan. Kukutsain, hahamakin, pagtatawanan, magsisinungaling ang kausap. Kahit na sukol na totoo ang sinabi, sa kanya ay pinabatid. Sa hindi tumanggap, may katwiran pang ganap. Subalit mapalad ang sumunod, nakinig at nagbago. Sapagkat hindi ang tao ang pinamtan niya, hindi ang tao ang pinaniwalaan niya at hindi tao ang tinanggap niya, kundi ang nagpahayag sa kanya na ginamit ay kapwa niya. Mga mahal, kay buti ng Ama, napakadakila niya. Sulong, may tanong ako sa inyo. Tingnan niyo yung ibon na yaan. Nakalilipad silang mataas. Maaari pa silang magpakataas. At may mga ibon pang masigit sa kanila kung lumipad ay napakataas pa.
sila ang pinakamababa ang naaabot. Maya, sila ang pinakamababa sa mga ibon. Subalit pag nilaya ninyo, kahit ang lawin pang matapang, kung makaabot ay kataas-taas, sa paglipad niya ay halos hindi mo na makita sa taas, parang eroplano na. Bakit kung minsan lumalapag siya sa lupa? Anong ibig kong ituran? Sapagkat may taong mataas man, pilit siyang bumababa sapagkat alam niya ang Diyos niya ay dapat niyang yukuran at siya ay magpakababa. Subalit mayroong tao na naghahari na kataasan at wala nang pinakikinggan kundi ganang siya na lamang sarili niya ang nangunguna. At siyaon niya ang sinasabi ng Ama, pagkataas-taas man ang lipad mo, pag bumagsak at lumagapak, bali-bali pa rin ang iyong pakpak. Sa makatwid, wala pa rin pakinabang ang napakatayog na lipad. Sapagkat hindi niya alam, baka sa kanyang kataasan makasagi siya at mabali ang pakpak at biglang bumagsak. Kaya't maliwanag namang katupar ang pinasisilay sa inyo. Eroplano mang pagkalakas-lakas lumipad, pagkarami-raming nakasakay, kapag binigyan ng problema ng Ama, bumabagsak din siya. Ganyan lang ang buhay. Walang mananahan sa tugatog na mataas maliban ang Amang kataas-taasan. Lahat ay may panahon para bumaba. Sapagkat walang magiging mataas na ganap maliban ang Diyos, Ama ng lahat. Mga mahal, mapapalad ang anuman ang nakamtan niya, di nagmagaling nagmataas siya, kundi nagpakababa pa rin dahil kilala niyang Ama niya na tunay na sinasambat, tinatawagan niya. Doon ang patotoo, sumasa kanya siya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ano man ang bagay na pinahiram, walang mananahan kanino man. Napatay ka na'y kapiling mo pat kasama mo't paroroon kung saan katutungo. Sapagkat ang lahat ay maiiwanan. Ang tataglayin mo lamang ay ang iyong kabutihang tinaglay sa kalupaan na ginawa mo habang ikay may lakas at buhay. Kaya magalak at magpurya kayong anak. Yan ang wika niyang mainam. Ika'y nakasunod sa akin nakatalima. Ako naman ang sa'yo'y maglalagak ng mainam. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong magnilay kayo. Sino ang nagpahalaga sa mga maya na mabibili silang mahalaga at mahal na pera? Wala. Subalit, pag-aralan ninyo ang mga mamahaling ibon na kahirap hulihin. Pag nailagay sa hawla, ay aalagaan. Gayon din sa buhay ng tao. Pagkatayog-tayog man at pagkataas-taas ng naabot mo, daratal din ang takda, ikukulong ka na lamang dito sa lupang yung pinagmulan na di na makakawala. Nagmula ka sa labo, magbabalik ka sa labo. Mga mahal, mapapalad ang kumikilala sa katotohanan at nakaliligtaan niya ang kanyang kataasan at ang kanyang pinupurit-pinupugay, yaong Ama niyang walang hanggan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Kaya magalak kayo kung puso niyong bato'y naging malambot na ito, kung ang isip niyong magulo'y naging payapa na ito, kung ang layunin niyo'y mabuti at patuloy pang bumuti, at ang masama niyong layunin na bagot naging mabuti ito, sapagkat ang Ama ay sumainyo. Pagharian kayo mula ulonggan talampakan,
Malubos ang inyong kasiya at kagalakan. Tanglawan kayo ng ilaw na walang kamatayan at magliwanag ang inyong buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya nga, di baga, sa bawat pahayag